A blessed morning sa inyong lahat, ating mga followers sa ating social media apostolate na lags. Kumusta po kayo sa araw na ito? Dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. So mga kapatid, samahan ninyo si Father upang ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito, araw ng Martes, December 10, 2024, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 18, verses 12 to 14. Jesus said to his disciples, "What is your opinion? If a man had 100 sheep and one of them goes astray, will he not leave the 99 in the hills and go in search of the stray? And if he finds it, amen, I say to you, he rejoices more over it than over the 99 that did not stray. In just the same way, it is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost." Napakaganda mga kapatid ang ating Ebanghelyo sa ating patuloy na paghahanda ng ating mga sarili ngayong panahon ng Adbyento. Kung ating maalala ang Ebanghelyo nitong nakaraang linggo, ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento sa katauhan ni San Juan Bautista, tayo ay inihanda sa magitan ng kanyang mga mensahe, "Prepare the way of the Lord." Pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan. Ang Ebanghelyo ngayon, si Jesus ay gumamit muli ng talinghaga. Sabi niya, kung ang isang tao ay mayroong 100 tupa at isa sa mga ito ay nawala, hindi ba niya iiwan ang 99 sa bundok at hanapin ang isang nawawala? At kung kanyang matagpuan ang nawawalang ito, siya ay lubusang magagalak kaysa 99 na hindi nawala. At sabi sa dulo ng Ebanghelyo, hindi kalooban ng Amang nasa langit na isa sa mga hamak na ito ay mawala. Mga kapatid, napakahalagang paalala sa atin sa ating pagsusumikap na magbalik loob sa Diyos, sapagkat ito naman talaga ang mensahe ng Ebanghelyo, ang pagbabalik loob sa Diyos. Ang panahon ng Adbyento ay ang panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Sa magitan nito ay nihanda natin ang ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Isang nakakagaan at nagbibigay ng lakas ng kalooban para sa atin itong Ebanghelyo sa araw na ito. Alalahanin natin na walang sinuman sa mundong ito, lalo na ang mga makasalanan, na masasabi natin na hindi mahalaga sa Diyos. Ang bawat isa ay napakahalaga sa Panginoon. Nilarawan niya sa ating Ebanghelyo. Halimbawa, kung ang isang tao ay mayroong 100 tupa, iiwan niya ang 99 at hahanapin niya ang isang nawawala.
para sa atin bilang tao, ano nga ba ang mas mahalaga sa atin? Numero. Ang 99 ay napakahalaga kaysa yung isa. Subalit, para sa Panginoon, walang maliit para sa Kanya. Hahanapin niya kahit yung isa na nawawala. Kaya sana ay hayaan nating matagpuan ang ating sarili sa magitan ng ating pakikinig sa mga mensahe ng Panginoon na ipinapahayag sa mapagbasa sa bawat araw ng linggo. Naway masumpungan natin ang Panginoong naghahanap sa mga nawawala. So again, a blessed day sa inyong lahat ngayong araw ng Martes. Ako ngayon ay nandito sa Cagayan de Oro sapagkat tayo ay naanyayahan kasama aking dalawang kaparian sapagkat sa simulan ng Calabrian Children's Foundation tayo ay naroon na at isa sa mga social worker na simulat sa pool ng pagkatatag ng foundation ay naroroon at siya ngayon ay nasa panahon na ng kanyang pagre-retire, almost 70 or she's already 67 or 68. Kaya bilang pagpapahalaga sa naging kasama sa misyon ng kongregasyon dito sa Cagayan de Oro, kami ay pumarito upang magbigay lalo na ng pasasalamat, to be grateful of her service sa mga bata sa foundation. So wishing her and of course praying for her a fruitful and a meaningful panibagong pagsisimula sa kanyang buhay kasama kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang pamilya. At nais kong batiin ang bawat isa sa araw na ito kung mayroon mang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. So happy birthday po sa inyong lahat. At syempre, shout out din sa ating mga tagapagsubaybay at ating kasama sa ating social media apostolate na sa inyong lahat, a blessed Tuesday, and may the Lord bless you and bless also your family.